Dear DJ Cory, ang ex, pwede pa na balikan? Nag-agree bala ka mo? Hello, Cory. Ako gali si Nick. Lalaki ako, pero pang babayi ang ngalan ko. Kay Nikki ang matuod-tuod ko ang ngalan. Pero i-shortcut ko na lang, tawagan lang ako sa ngalan nga Nick. Gusto ko lang i-share ang istorya sang kabuhi ko. This is about a girl nga tawagon ta lang sa ngalan nga Nessa. Year 2008, second year high school ako, sang nakilala ko siya. Patapos ng school year. Sa banta ako mga 3 weeks na lang bago mag-graduation. Isa kagabi samtang nagatambay ako sa guasang balay namon. Upod ang isa ko katropa. Gulpi lang may nag-text nga unregistered number sa phone ko. The text is, "Hello, good eve." Tapos tungod hindi ko kilala, nagsabat ako sang, "Sino na gani ah?" Kag nagsabat naman siya sang, "Si Nessa ni." Ginapanumdum ko kung sino nga Nessa. Sino ayhan siya tungod wala man ko kilala nga Nessa sa school. Fast forward, nakilala ko si Nessa. Mabuot siya, hipuson, maalam, kagwapa. Sa sige-sige namon nga opdanay, ginpangaluyagan ko siya kag nangin kami. Asa nga nag-abot ang year 2011, pareho kami nga college, kaso hindi kami same school. Wala ko abi nakapasar sa entrance exam sang school niya. Sa Miag-aw ang iya nga campus, ako naman sa city. That time, nag-umpisa na kami magka-conflicts and misunderstandings. Hindi na ako makabisita sa ila kong weekends, bisan balaan ko nga nagapauli siya every week. 2011, around February, nagbulagay kami ni Nessa. Wala na kami communication pagkatapos sadto. Nangin magamo abi ang puro away na lang. Puro away kami, bago magbulagay, kag wala na kami sang closure. 2 years and 6 months kami nga nagdugay ni Nessa. Hindi ko mahambal sa mga parents ko nga wala na kami, kag nga nagbulagay kami. Kaya nabudlayan ako maghambal gani nga nagarason na ako. Nabudlayan ako maghambal gani, nagarason na ako nga busy si Nessa, gani wala kami nagakitaay. Oh, yun pala yun. Medyo magkamo ang sulat eh. Okay, so hindi siya makabisita sa akon. Wala kami time sa isa-isa. Almost 6 months after pa, sang nabalaan sa balay nga wala na kami. December 28, 2011, ang time nga to. Naghalin ako sa balay kag medyo nagsunggod ako gani na pinsaran ko nga mag-kill time somewhere kag maglakat-lakat. Ginpangita ako sa parents ko kag ginhambal sa mga upod namon sa balay nga naglakat kuno ako kay nagsunggod. Balaan sang tatay ko ang balay ni Nessa gani nagkadto siya didto kay basi didto kuno ako. Nagpuli man ako pagkagabi sang December 28 kag didto ginsukmaan ako ni tatay nga wala gali kami ni Nessa. Wala na gali kami, dugay na. Nabalaan niya ini sa mother mismo ni Nessa. Naglipas ang panahon, kag wala na kami ni Nessa. Wala ko naman siya makita except sa mother niya. Year 2014, sa nakita ay kami liwat sang mother niya tungod fiesta sa barangay namon. Ginkamusta niya ako, haginhambalan niya kasi Nessa ko nung may plano mag-abroad. Ako naman nagsabat nga, ti Mayo ta eh. Ako graduating na this year. Pila ka tuig pang naglipas, nagka-girlfriend ako liwat pero wala man nagadugay. Fast forward, year 2017, nag-work ako sa isa ka financing company, December ato, kadamo sang tawo sa mall. Samtang nagahulat ako sa customer, may nakita ako nga isa ka pamilya nga pamilyar sa akon. Ginhulat ko anay nga makapalapit sa pwesto ko para mas makilalaan ko pagid sila kag wala gid ako nagsala. Si Nessa kag ang parents niya. Nakita ako sang mother niya kag nagpalapit ini dayon sa akon. Si Nessa naman nag-hi lang sa akon kag nag-upod sa tatay niya. Obvious nga avoid niya ako. Nag-istorya lang kami kadali isang mother ni Nessa kag naglakat siya dayon. Nabatsyagan ko man sa gihapon ang pagkailang namon ni Nessa sa isa ka isa.
Bisan malawig na nga panahon ang nagligad since nagbulagay kami. Year 2018 sa nadulaan ako sang trabaho kag nag-decide nga mag-negosyo. Since may bakery man kami kag may space sa balay, ginsuportahan ako sang parents ko. Nagabaligya ako sang aros kaldo sa aga, burger sa hapon, kag parent ako sang videoke. Ay. December 2018, may friend ako nga nag-arkila sang videoke para sa Christmas. Gindala na mo ng videoke sa balay nila, kagin pamangkot ko sila kung kilala sila. May kilala sila nga Nessa. Kilala abi ang parents niya sa lugar nga ato, or kilala abi ang parents niya sa lugar nga ato, kag sa unhan lang ang balay nila. May naistorya ako nga lola kag hambal niya. Paano mo siya nakilala? Nagsabat ako nga, girlfriend ko siya sang una. Naghambaliwat ang lola nga, di nga hindi mo pagbalikan? Basi mangin ka mo paliwat. Nagsabat ako sang, hindi nala, basi may boyfriend na to. Naglakat kami dayon pagkatapos set up sang videoke. Pagkadason nga adlaw December 25, ginkuha na mo ng videoke kag napinsaran ko nga mag-agi sa balay ng Nessa. Tungod lapit lang ini sa kadtuan namon. May dala ako nga duha ka tasty bread, pero wala ako makita si Nessa kag parents niya tungod wala tawo ang balay nila. Nadumduman ko ang hambal ni Nessa sang una nga permi sila wala sa balay nila kung Christmas kay sa probinsya sila naga-celebrate. Sang malakat na kunta ni ako halin sa balay nila, nakita ako sang neighbor nila kag balaan ko nga tiyo niya to. Ginambalan ko siya nga pakihatag lang haday tita. Ako si Nikki, friend ni Nessa. Ginpangita ako Facebook na Nessa kag nag-message ako pero wala ako may nakuha nga reply halin sa iya hasta nga nakita ko nga deactivated na gali ang account niya. Naglipas pa ang panahon kag nagka-pandemic. Tungod stricto sadto kag limited ang pag-access sa mga balaklan kag total ako man ang nagapamakal sang ginapamaligya ko, ako na lang ang nagapaninda sang kalanoon namon sa balay. Nagkadto ako sa market kag nakita ko. Nagsumalangay kami sang mother ni Nessa. Nagduko ako para hindi niya manotice kay nahuya ako pero nakita niya ako kag nangamusta. Wala kami ka istorya lawig kay papuli na siya samtang ako naman munog paninda pa lang. Year 2020 sang may nagchat sa ako nga babayi nga tawgon naton sa ngalan nga Kay. Kilala ko siya sang una pero hindi kami close. Classmate siya ni Nessa sang high school. Close sila sang mama ko kay friend niya ang mama ni Kay kag permi si mama nagabisita sa balay nila. Hindi man kami permi kon mag-chat ni Kay pero namangkot siya sa akon about kay Nessa nga gin ka surprise ko. Namangkot siya kung may closure bala kami ni Nessa. Hamba ko wala kag okay na to. At that time abi may gamay nga kaakig pa ako kon si Nessa kag ang amo sina ang topic nga pamangkot sa akon. Hambali Kay, single bala si Nessa. Chat mo. Sabat ko. Hindi ko siya friend sa Facebook. Dayon niya send sang Facebook ni Nessa sa akon. Wala ko gin-open kag hambal ko, wala ko internet. Pagkaligas ng pila ka weeks may nag-add sa akon. Nakita ko si Nessa. Ginaccept ko man. September 19, 2020, sang una siya nag-chat sa akon. Hambalya. Uy, ano tong istorya mo kay Kay? May atraso gali ko si mo? Kilala mo pa man siguro ako, no? Si Nessa ni? Kilala ta kay ikaw pa, sabat ko siya. Nagpadayo ng amon chat as na naglabot sa punto nga naistoryahan namon ang natabo sa amon kung nga nag-break kami. Sang gabi nga ato, magka-chat kami, hambal ko sa iya. Almost 10 years na kami nga bulagay kag wala sang communication at all. Pero ang sakit nga ginbilin sang breakup namon daw kagapon lang natabo. Pareho kami nga akig sa isa kag isa. Una, tungod hindi klaro sa amon kung nga nagbulagay kami. Malawig nga chat nga may dala nga masakit nga mga words pero bago kami nagtulog, nagintindihan na kami. Kag nahambal ko sa kaugalingon ko nga, misunderstanding lang gali. Amo lang ginto yung cause ng breakup. Madamo kami sa mga pamangkot kag suspetsa nga kami lang kuntani ang makasabat.
Pero wala man namon ginhimo. Nabalaan ko nga 5 years nagali siya nga single, kag ako naman 2 years. Bago natapos ang gabi, nahambal ko sa kaugalingon ko nga, I'm gonna win her back. Nagpadayon ang amon communication. Nag-request man ako sa iya kung pwede video call naman kami, kay gusto ko lang siya makita kag makaistorya, hindi lang sa chat. Sa Taiwan si Nessa, kag isa ka teacher dito, DJ Cory. Nagpasugot man siya nga mag-video call kami, kag umpisa sadto halos adlaw-adlaw na kami kung mag-istoryahanay. 5 p.m. ga-start kami tawganay, kag may time man nga 1 to 2 a.m. na kami kung makatapos. Gina-joke ko siya nga 10 years kita nga wala nag-istoryahanay. So naka 1 year pa lang kita sa topic naton. May 9 years pa ta. Naglakat ang mga inadlaw, kagabi ko okay na ang tanan until ginhambal niya sa akon ang isa ka rule niya sa pangabuhi. Hambal niya sa akon, wala abi ako nagabalik sa ex. Nasad ako, tungod the way maghambal siya sa akon is with conviction. Then, ginhambalan ko siya nga, basta may chance pa kita, and then na-confuse man siya. Hambal niya sa akon, basta nagulpihan lang ko, panumduman niya ko no anay, panumduman ko man. Ambal niya, hindi lang anay ko na kami mag-communicate in 1 week. Chat and call, wala agad. Ambal niya, gaan nato ng self-ta-time nga makapanumdum. And, hambal ko, make it 10 days. Para ika-11th day, sa birthday ko, kita, may istoryanay. Sang gabi nga to, ginhawa namon kapugong sa mga kaugalingon namon para hindi maghibi. Pero nangin okay ang tanan. Sa sulod sang 10 days nga nangin busy kami everyday, nagasulat ako sang notes kung ano hambalon ko sa iya, kung mag-istoryahan na kami liwat. Ginpray ko man kay Lord during those days nga tani siya nang para sakon. Nagabot ng birthday ko kag nag-istorya na kami liwat. Nalampasan namon ang 10 days challenge namon nga no contact or conversation at all. Kag didto sa pag-istorya namon liwat, gin-express ko sa iya ang nasulat ko sa notes. Hambal ko, I know, Nessa, ako ang first boyfriend mo. Kag wala ko matuman ang gusto mo tani isang una, nga first boyfriend na ang last. Pero kung mangin kita liwat, himuon ko ang tanan para matuman ang gusto mo. I am your first boyfriend and I'll be your last. Fast forward, nangin okay naliwat kami ni Nessa hasta ka nag-abot ang June 2021. Nag-decide si Nessa nga magpauli sa Pilipinas, kag nag-decide naman kami nga magpakasal. Actually, gulpihan na yung pagpuli niya. Kaginhikot dayon namo ng mga papeles nga kinahanglan sa kasal. Church wedding ang plano namon tungod may pandemic. Limited lang ang mga gin-invite namon. Ginpray man namon nga ihatag sa amon ni Lord ang July 8, 2021 para sa schedule sang kasal namon. June 19, 2021 sa Pilipinas na siya, kag tapos na nga mag-quarantine. Amo atong una nga beses namon nga mag-istorya after almost 10 years. Madamo pa kami ginagyan nga challenges bago kami ginkasal. Ara nga nagsala pa ako details sa Senomar, ganigin liwat pa namon. Wala kami sang bayong asuksukon, kag wala pa matapos ang mga hilikoton para sa kasal. Mayo lang ara ang both families namon para i-guide kami. Kag may mga friends kami nga nagbulig asikaso from souvenirs, cakes, prenup, invitations, nga libre ha, nga ginhimo para sa amon. July 8, 2021, ginkasal kami. Super happy kami tungod balaan namon nga madamo sang trials kami nga ginagyan bago ikasal, kag nakuha namon ang date nga gusto namon. Fast forward, after almost 2 months, nagbalik si Nessa sa Taiwan tungod dali na ang opening of classes sa ila. Kabudlay sa Balatyagon nga bago lang kami ginkasal, tapos malakat ma siya. Nag-try man ako mag-apply sang trabaho sa Taiwan para mag-upod na kami, pero wala ako matawagan.
After 1 year, July 2, 2022, nagpauli liwat si Nessa kag upod namon nga gin-celebrate ang amon first wedding anniversary. After pila ka months, nagbalik siya liwat sa Taiwan kag ako naman, ginasikaso ko ang papeles ko tungod pwede na niya ako mangindependent sa Taiwan. Yee! September 28, 2022, nakaabot ako sa Taiwan. Updanay na kami subong kag recently lang, nakaumpisa na ako sang trabaho. Asa diri na lang ako, DJ Cory. Love, Nikki.